Itong Clippers mga idol ay winners ng 4 sa kanilang huling 5 laro. Lately ay mainit nga rin sila, buhat na rin niya ng more reps din sa kanilang bagong team with James Harden. Si Brody, nag-request ngang maging bench player para na rin po sa kapakanan ng team. Syempre mag-aagawan lang sila ni Harden sa ball handling kung sasabay sila lagi. Kaya ito ang opensa ng Clippers na mukhang okay naman kasama si Harden. Bilang isa nga sa mga pinakadelikadong weapon sa huling dekada sa paggamit nitong pick play, malamang bibigyan nila si Harden ng chance para mag-operate dyan. Katambal nga rin niya si Zubats na isang okay din na option, lalong-lalo na kung nagro-roll siya. And this is a matter din syempre kung sino ang gusto mong patutunguhan ng bola. Kasi kita mo namang sina PG at Kawhi ay andito lang din sa gilid, pero kahit sila rin naman ay okay din naman ang ginagawa kung andyan sila sa pwesto ni Harden ngayon. Pero more on playmaking type naman si Harden at ang ganda nitong sweet no-look pass niya patungo kay Man. Sa playmaking, aasahan mo talaga si Harden. Bumagal din naman si Harden sa totoo lang, pero solid pa rin talaga ang katawan niya kung banggaan ang pinag-uusapan. Makikita natin yan dito na sa pick play ulit, walang kaabog-abog niyang inatake tong katawan ng center ng Mavs na si Powell at inatake niya to gamit yung balikat niya. Hindi pumasok pero panigurado, 9 out of 10 times ay papasok naman yun. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Tulad nga ng sinabi natin kanina, either sina Kawhi or PG rin ay kayang mag-operate sa pick and roll. Siguro si Harden lamang lang talaga sa playmaking. Wala na si Harden dito at effectively ay nakascore pa rin naman ng Clippers galing sa pick play. Sa ganito rin delikado ang Clippers mga idol kapag ganyang si Kawhi ay sumusubok na kumuha ng magandang posisyon sa midrange. Halos master of the midrange na to eh. Kaya tignan nyo na lang itong si Luka na nag-double dito para hindi siya makadiskarte. And it worked naman. Naibigay niya kay PG yung bola na isang prolific scorer din. Naniniwala ako na kung gugustuhin niya, may i-scorean niya itong si Hardaway. All-star wing tong si George. Pero may more open player pa nga dahil sa double team na ginawa nila kay Kawhi. Sino yon? Si James Harden. Na in his own right ay isang solidong shooter din naman, lalo na off the dribble. Pero that was before. Yung Harden ngayon medyo struggling sa catch and shoot. Sa 10 games niya ngayong season mga idol ay nag-average lang siya ng 33.3% shooting sa mga catch and shoot niya na tira both sa 3 and overall. Below average yan kung ikukumpara mo sa NBA standards. Pero hindi naman si Harden yung tipong okay lang iwanan. Ire-respeto mo pa rin siya sa mga ganyan and basically practice shot lang para sa kanya to. Alam din ni Powell yan kaya ganyan na lang din po ang kanyang naging mukha habang sinusubukang i-close out itong si The Beard. Kung consistently maipapasok nila to, magiging delikado talaga ang Clippers. Blob naman to mga idol or baseline out of bounds play with Harden na inbounder at tinatao ni Kyrie. At ganun pa rin talaga ang epekto ni Kawhi. Pamatay sa midrange to kaya iniwan na lang po ni Kyrie itong si Harden para magkaroon ng extra defender si Kawhi. Sumama rin po itong si Holmes kaya lalong nahirapan tuloy si Leonard. Pero yun nga, ang hirap niya na yung player na kasing kalibre ni Harden ay nalilibre. Mahirap din naman kung hindi nyo gagantuhin yung depensa nyo kay Leonard kasi malupit nga po siya na midrange scorer. Kaya may something talaga na i-give up ang depensa. May something din syempre na i-give up ang Clippers, like dito kay Kawhi. Mas gugustuhin naman siguro niya na sa kanya din most of the time ang bola kasi epektibong player naman talaga siya. Pero may kasama kang PG and may kasama ka pang Harden. Minsan may Westbrook pa nga. So bawas talaga ang ball handling time sa kanila. Paghahatian nila yung bola Evident din yan sa stats sa mga idol dahil nararanasan po ni Kawhi ang pinakamababang usage rate na naitala niya since 2015 to 2016 season. Nasa Spurs pa siya noon at nandun pa si Tim Duncan noong mga panahon na yan. Ever since mas involved na si Kawhi sa mga plays nila pero ngayon na maraming ang may kailangan ng bola sa kanilang kamay except sa kanya bawas talaga ang involvement niya. Dito hindi naman din siya nakapag-catch and shoot at ang ganda ng recovery ni Williams pero buti na lang at andyan si Harden na naipasok na naman tong dress niya.
Ganito po yung nangyayari kapag mag-isa lang ang tumatao kay Kawhi. Mahirap talaga mga idol yung position ngayon ni head coach Ty Lue kasi kailangan niyang balansehin yung production ng mga star players niya. Nagsisimula na nga mabawasan ang mga minuto ni Brody dahil redundant na masyado ang kanyang role at mas pipiliin na lang nila na si Harden or PG ang maghawak ng bola. Dahil sa mga panalo lately, yes, nagkiklik naman at some point. Pero malaking adjustment pa rin talaga para sa kanilang lahat yung ganitong maghahatian kayo ng bola. Puro pick and roll lang sila, which is fine. Pero eventually, kailangan na rin siguro ng mga specialty plays ng mga to in which capable naman sa head coach na gumawa nun. And para sa akin, importanteng keys to improvement talaga para sa kanila ay yung catch and shoot kasi for sure may malilibre sa isa sa kanila dahil sa ginagawa rin ng isa. Kayo ba mga idol? Ano ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.